So ang Semana Santa sa ating mananampalataya o sa buong Kristyanismo natin, no? So ito yung kumbaga ito yung huling linggo ng Kwaresma. So bago yung Pasko ng Pagkabuhay, na kung saan ay ginugunita nating mga Kristiyano yung pasyon, yung paghihirap at yung kamatayan at yung pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Ito yung nagsisilbi sa atin. Ito yung isang pagkakataon o para sa ating spiritual na pagbabago, pagsisisi at pagwawasto sa ating mga pagkakamali na nagawa ng mga nakalipas na araw, nakalipas na panahon. Sa gitna ng makulay ngunit nagbabagong pagdiriwang ng Semana Santa, muling binibigyan diin ng Santo Niño Parish ang kahalagahan ng pagbabalik sa tunay nitong diwa bilang panahon ng pananampalataya at pagninilay. Para sa ilang deboto, ang mga gawain tulad ng pagbabasa ng pasyon at pamamanata ay hindi lamang tradisyon, kundi personal na paraan ng pakikisa sa paghihirap ni Jesucristo. Ibinahagi ni Sister Emmy Ramos na sa bawat pagdinig ng pasyon, nanunumbalik ang kasaysayan ng sakripisyo ng Panginoon na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga mananampalataya. Para sa akin, ang kahalagahan ng pasyon ay ito kasi yung pagbabahagi ng sarili doon sa mga kasaysayan ng ating Poong Jesucristo. Kaya patuloy kami bilang mananampalataya na nakikiisa sa mga ganitong gawain. Samantala, ayon naman sa debotong si Edgar Atayde, ang kanyang mahigit isang dekadang pamamanata ay nagsilbing daan upang lalong mapalalim ang kanyang ugnayan sa Diyos sa kabila ng mga pagsubok. Gayunpaman, kinikilala rin ng simbahan ang hamon ng makabagong panahon kung saan ang ilang kabataan ay nagiging bahagi ng mga gawain, hindi dahil sa debosyon kundi bilang pakikisama lamang. Dahil dito, nananawagan ang simbahan sa mga magulang at komunidad na aktibong gabayan ang kabataan tungo sa mas makabuluhang pakikilahok sa mga gawaing panrelihiyon. Sana patuloy na i-encourage ng mga magulang na yung mga anak nila ay instead na payagang maglakwatsa, ayain nila sila mismo sa sarili nila ang mag-akay na pumunta sa simbahan na kahit na halimbawa sa tuwing linggo, yun talagang magsimba, o hindi man nila magawa yun, kumbaga pilitin nila o talagang pagsikapan nila na kahit paano yung kanilang mga anak ay turuan talaga nilang mailapit sa ating Panginoon. So kumbaga rin, yung oras nila ngayon sa ng panahon ng Semana Santa, yung cellphone, sana ilimit nila ngayong mga panahon na ito na anak, magnilay ka na lang muna o magtika ka muna, magsakripisyo ka na huwag muna mag-cellphone sa panahon na ito, lalong-lalo na siguro kahit na isang araw lang yun, sa loob ng Biyernes Santo na yun, na mag-limit siya o talagang totally huwag siyang mag-cellphone. At kumbaga yung isip niya, yung puso niya, ituon sa ating Panginoon. Sa huli, pinaalalahanan ang lahat na ang mahal na araw ay hindi lamang pag-alaala sa nakaraan, kundi paanyaya sa bawat isa na isabuhay ang pag-ibig at sakripisyong ipinamalas ni Kristo. Kasama si Jeff Gonzalez at Smash Petron III, Elsa Navallo, para sa Balitang Unang Sigaw.